ay isang magandang Lunes ng umaga mga kabagis. Narito po tayo sa ating munting taniman. Ito pong saging na ito, yan po ay senyorita kung tawagin. Ang binhi po niyan galing pa sa diversyon ng eme, yung sigsag sa atimunan. Kung tawagin ang may bitukang manok, pero hindi po yun ang bitukang manok. Yun po ay eme, paggawa ni Makoy. Nakabili po tayo ng binhi ng senyorita nung nakaraang anong buwan ba yun? Parang Nobyembre, Oktubre. Tinanim po natin dito, ayan, may bunga na ngayon. Ngayon marami po siyang anak. Yung kabila, puntahan natin, may puso yung kabila. Ayan o, ito po yung may puso mga kabagis. Tapos marami na siyang anak na malalaki. Ayan o. May balot po siyang tarpaulin gawa ng kinakain ng pato yung puno ng mga bagong anak na yan. Palibasa malambot pa, kinakain ng pato. Yan po, humukay na tayo ng 4. Yan. 2 medyo maliit, saka 2 medyo malaki. Yan po naman ay pwede ng kuhanan ng anak, gawa ng may puso na siya. Itatanim po natin doon sa banda-banda ron para makapagparami tayo ng saging na senyorita. Meron na po tayong latundan, meron din tayong bungulan. Ayun, senyorita naman ang ating pararamihin. Pagka po yan iinin ng bunga at hindi na kayang kainin, pwede pong ibenta. Tara po mga kabagis, at dadalhin natin itong ating nahukay dun sa pagtataniman. Kung ito po hindi inabot ng tagaraw mga kabagis yan, sa loob ng 7 buwan hanggang 8, may puso na yan. Problema, inabot ng tag-araw. Bagong tanim, inabot na ng init, kaya nabansot. Buti nga po hindi namatay lahat. Kaya meron tayong pangtanim ngayon. Yan, naghukay na rin po dito kanina. Isang pi ang lalim ng ating hinukay. Tabunan natin. Ito pong tinanim natin ito, mag-aantay tayo ng 7 hanggang 8 buwan. Malalaman natin kung yan ipupuso na. Ayos. May saging na ulit tayo. Dagdag. Yung po kasing binili natin sa Quezon, yan 7 puno. Ang problema, palibasa nagtag-araw, namatay yung iba. Kaya sasamantalahin natin ngayon, mayroong anak, ililipat na natin yung ibang mga anak kasi hindi naman siya pwedeng dumami ng madami doon. Gawa nang hindi siya bubungo ng maayos. Ito, meron po tayo ulit yung isang butas pa. Ilagay pa natin yung isa. Ito, pinakamalaki. Ito niya po mga kabagis, kahuhukay ko lang yan. Naiwanan ko nakatumba doon sa tabi ng puno. Dahil pinapagkapi tayo ni Bayaw. Nagkapi lang ako. Ayan nangyari. Kinain agad ng pato yung dahon.
Huwag kayong mag-alala mga pato kayo. Ikukuha ko kayo ng maraming saging na kakainin. Kinakain nyo yung aking saging na mamahalin. Bihira po kasi may saging yan dito sa amin sa Laguna. Wala ako nakikita ng bihira. Tapos kung halimbawa mayroon kang makita, yung may-ari hindi basta-basta nagbebenta at nagpaparami pa rin sila. Pero sa akin po, pagka ako'y meron ng ganyan, kahit bigay, basta may nanghingi, pwede yan. Ay po hindi madamot. Dahil sa daming yan, ipagdadamot mo yan, hindi mo naman yan kayang itanim lahat pagka yan ninanganak. O ngayon, hindi magtatanim lang tayo ng mga anak na kaya nating itanim. Tapos pagka yung dumami na yan, pwede tayo mamigay ng suwi ng saging o yung anak ng saging na senyorita. Yan po mga kabagis, at maghuhukay pa tayo. Meron pa tayong dalawa ron eh. Hukay muna ulit tayo. Ayan po mga kabagis, may nahukay na ulit tayo. Dalawa. Malapit lang po yan. Dahil yung atin namang senyorita, hindi naman niya naglalalaki. Ang ginawa nating pinakamalapit na distansya, yan 2 metro. Siguro mga 2 metro at kalahati yan. Tapos dito naman sa kabila, nasa 3 metro. Marami po ditong pantanim na ipinunla mga kabagis. Yan. Gimalina, kung anong tawag dyan, Gimalina o Gimelina. Tapos ito po, yan Ito. Yan po ay liputi. Ito. Liputi rin yan, liputi. Bihira po kasi ang puno ng liputi, lalo dito sa Laguna. Kaya nagdala tayo ng pantanim galing sa Quezon. Tapos yan, mga siling pang sigang. Maliliit pa, hindi pa pwedeng ilipat. Pagka inilipat natin ng ganyang kalaki, kaliliit yan, mamamatay pa yan. Dito po meron tayong itinanim din na na kasoy. Iisa po yung tumubo. Natabo na ng kalabasa. Yan, kasoy. Bihira din po kasi ang may kasoy dito sa lugar namin. Dragon fruit. Tuloy-tuloy ang pagbunga. Itong dragon fruit ay paborito ng aking misis. Kaya ngayong namumunga na siya, hindi na tayo bibili. Teka, at tayo napapalayo. Kuhanin na natin yung 2 saging pa. Marami din po tayong tanim na dito. Takway, gabi. Yan. Nabubuhay po siya pagka yung ganitong tag-ulan, pagka tag-araw, natutuyo siya. Dahil po dito sa amin wala namang sapa. At ito talaga mataas na lugar itong amin. Kaya namamatay siya pag tag-araw. Walang Diyos. Pinagtitipan talaga ng mga pato yung ating pantanim. May kagat na naman. Ito po isa lang ang hinukay ko. Problema, sumama yung isa. Hindi, kuhanin rin natin. Total na, nahukay na siya
natin yung isang anak. Tingnan niyo po mga kabagis, oh. Ganda ng pagkakakuha. Buong buo yung bungo niya. Ang lalim po niya, isang pie, ang lalim. Pag tinabunan natin yan, halos dulo na lang ang nakalabas. Ito po kung isang ito, medyo matagal-tagal itong bumunga kasi siya yung pinakamaliit. Maganda po ito mga kabagis dahil wala naman tayong trabaho ngayon. Walang nagpapagawa sa atin. Dahil yung ating mga ginawa wala namang nasisira. Walang tumatawag sa atin ngayon. Naku, dapat pala hindi natin tinibayan ang ating pagkakagawa para kahit paano may magpapagawa pa. Kaysa po tayo tumambay sa bahay, mas maganda pong dito tayo sa bukid kahit hindi sariling lupa. Taniman natin yan. Hindi pa naman ginagamit ng may-ari. Taniman muna natin. At pagka ginamit ng may-ari, malinis na. Walang maraming damo. Madali naman pong patayin yung saging ngayon pagka yung kailangan na nila. Buldusirin lang nila, hindi patay lahat yan. Ayan. Tapos na po mga bagis. Nakapagtanim tayo ng 4 na punong saging. Ayan. 4 na punong saging po yung ating naitanim mga kabagis. Oh. 1, 2, 3, 4. Pero pinapawis na tayo. Ay kung tayo nasa bahay, hindi tayo papawisan. Ngayon, pagka nasa bukid, iba-iba po ang napapawisan. Nababawas-bawasan yung cholesterol ng ating katawan. Ayan, at shout out nga pala po kay Batang Tukilam. Batang Tukilam na taga Batangas. Hindi ko lang alam kung saang exact location sa Batangas. Katoke, shout out sa'yo. Napakasipag na bata. Ayan hanggang dito lang po. Maraming salamat. Muli, ito ang inyong abang lingkod natin ni Tox Moto. Nag-iiwan ng isang magandang araw. Mag-ingat po tayong lahat.